Ako, si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, WHO nagbabala sa panganib ng pagbabalik ng tigdas sa Pilipinas. MMDA binigyang linaw ang ilang patakaran hinggil sa exemption ng emergency vehicles sa NCAP. 20 Pinoy seafarers nakaligtas sa lumubog na barko sa India. Din ng UP Law itinalaga bilang bagong Solicitor General. Former Congressman Teves inaresto ng Immigration Authority sa Timor-Leste. At Blackpink balik Pinas para sa kanilang Deadline World Tour sa November. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, kasunod ng kamakailang paglobo ng kaso ng tigdas sa Pilipinas, nagbabala po ang World Health Organization sa panganib ng pagbabalik nito sa buong East Asia at Pacific. Base po sa huling datos ng Department of Health o DOH, may kabuang 2,118 na kaso ng measles rubella sa buong bansa. Naitala naman sa mga rehiyon ng NCR, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at Zamboanga Peninsula ang pinakamataas na bilang ng kaso ng tigdas. Naalarma naman ang mga health officials sa mga dumaraming bilang ng mga bata na hindi pa nababakunahan kontra tigdas na nagiging dahilan ng kanilang pagiging vulnerable sa outbreak. Kaugnay pong balita, pinabulaanan ng Philippine College of Physicians at Philippine College of Chest Physicians Council on Tuberculosis ang naglipa ng maling impormasyon na ang pag-inom umano ng gatas ay gamot sa tuberculosis o TB. Paglilinaw ng grupo, hindi gamot sa TB ang gatas at ang sakit nito ay sanhi ng isang uri ng bakterya na karaniwang nakakaapekto sa baga. Dagdag pa ng mga eksperto, ang gatas ay sumusuporta lamang sa kalusugan ng buto at hindi isang alternatibong gamot sa TB. Samantala, good news naman po. Natuklasan kasi ng 3 estudyanteng mananaliksik mula sa Quezon City Science High School na may taglay na chemical compounds ang dahon ng kamoting kahoy upang malabanan ang sakit na breast cancer. Kinilala ang mga student researchers na sina Emmanuel Reintica, Gabriel Ruth Sinyo at Bryce Ethan Cruz. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang mga compound ng dahon ng kamote ay nakita ang may kakayahang makapuksa ng cancer cells na hindi agad naaapektuhan ang malulusog na selula, ngunit kailangan pa ng 4.6 na beses na dami ng solusyon bago ito makaapekto sa mga healthy cells. Nakita ng karaniwang kamoting kahoy ng malinaw na anti-cancer effects. Ayon sa isa sa mga mananaliksik, inspirasyon nila na pag-aralan ito para sa mga kakilala at kamag-anak nila na nakaranas ng breast cancer. Sa ibang balita naman, inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang top 20 violations sa mga kalsada. Batay po sa report ng MMDA Traffic Ticket Management Division, kabilang dito ang illegal turning, unattended parking, disregarding traffic signs, dress code for riders, failure to give proper signal, reckless driving, failure to use seatbelt, at no crash helmet. Ilan lamang po ito sa mga kadalasang nilalabag ng mga motorista kung saan ang multa ay pumapatak sa 150 pesos hanggang 5,000 pesos. Depende po sa bigat at bilang ng offense. Sa ibang transportasyon, maaaring lumobo ang uutangin ng pamahalaan para sa isasagawang MRT4 na mula Ortigas hanggang Taytay Rizal. Ayon po kay Transportation Undersecretary Timothy Jan Batan, 59.3 billion pesos ang inisyal na pondo na naaprubahan sa proyekto noong 2019. Aniya, aabot sa halos dobleng dagdag na pondo sa halagang 100 billion pesos ang uutangin ng pamahalaan. Ayon kay Batan, ang pagtataas ng pondo ay dahil umano sa pagbabago sa design. Nilinaw naman po nitong kamakailan lang ng MMDA ang ilang mga patakaran hinggil sa exemption ng mga emergency vehicle sa muling pagpapatupad ng NCAP.
Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Binigyang linaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na exempted sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ang mga emergency vehicle gaya ng ambulansya, fire trucks at police mobile na tumutugon sa anumang emergency basta ito ay valid at lumusot sa tamang pamantayan ng ahensya. Ang paglilinaw na ito ay batay na rin sa ilang kumakalat na impormasyon na nagbigay kalituhan sa kung ano ba ang exempted at absuelto sa pagbabalik ng naturang pulisiya sa major roads. Batay sa paliwanag ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, ang beripikasyon at pag-review ng MMDA sa mga emergency vehicle ay bunsod ng walang automatic exemption na nadedetect sa artificial intelligence capable CCTV. Kaya't sakaling sila ay mahuhuli, agad itong isa sa ilalim sa manual review ng kanilang mga tauhan. Binigyang diin din ni Artes na hindi nila maaaring isama sa sistema ng NCAP ang exemption sa mga may blinker at sirena dahil malaki ang tsansa na maabuso ito. Halimbawa na lang dito ay ang pagdaan ng isang funeral service na nagpanggap na ambulansya. Samantala, absuelto rin sa NCAP ang mga sasakyang magbibigay daan sa mga emergency vehicle. Halimbawa rito ay ang mga aandar na sasakyan kahit hindi pa nakahudyat ang green traffic signal basta't ito ay sa dahilang magbigay ng espasyo sa dadaang emergency vehicle. Nananawagan naman ang MMDA Chief sa mga nagmamaneho ng emergency vehicle na maging responsable at gamitin na maayos at tama ang kanilang dinadala upang hindi maabala. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, kaugnay ng muling pagbubukas ng voter registration, nagpaalala po ang COMELEC na hindi nagagawing requirement ang barangay certificate. Ginagamit kasi umano ito para magkaroon ng mga flying voters. Para sa detalye, narito ang ulat. Tinanggal na ng Commission on Elections o COMELEC ang barangay certification bilang requirement para sa voter registration. Ayon kay COMELEC George Erwin Garcia, ang naturang dokumento ay sinasamantala ng mga korap na mga opisyal para makapag-transfer ng mga botante sa ibang lugar. Sa madaling salita, dahilan ito ng mga insidente ng mga flying voters sa tuwing magbubukas ng voters registration. Ayon kay Garcia, umaabot sa 9,000 hanggang 30,000 na mga botante ang lumilipat ng barangay tuwing nagbubukas ng registration. Kaya naman imbes na barangay certification ang requirement, maaaring magdala na lamang ng postal ID, senior citizens ID at student ID para maging botante. Magsisimula ang pagbabago ng requirement sa paparating na voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Tatagal ito ng 10 araw mula July 1 hanggang 11. Nakatakda namang isagawa ang BSKE sa unang araw ng Disyembre ngayong taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isa pa pong magandang balita, nakaligtas ang 20 kababayan nating seafarers na sakay ng lumubog na cargo ship na MV MSC Elsa III sa timog kanlurang bahagi ng India. Kasalukuyang nananatili sa isang hotel sa Kochi ang mga tripulanting Pinoy kung saan inaasikaso na ang kanilang pagbabalik bansa. Ipinoproseso na ng Department of Migrant Workers ang kanilang temporary travel documents matapos mawala ang kanilang mga pasaporte at seafarer registration card na naiwan sa lumubog na barko. Sa ngayon, inaalam pa ang dahilan ng paglubog ng barko. Susunod sa News Force. Cardinal Tagle pinili ni Pope Leo XIV bilang bagong titular ng Albano. Ilang residente at motorista nabulabog sa viral na paglitaw ng babae sa imburnal sa Makati. PBBM pinangunahan ng kick-off ceremony ng Palarong Pambansa 2025. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.